Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Ellie. Pahayag ito ni Arnold Clavio tungkol kay BP Sara. Sabi ni Flavio, isauli mo ang nasa 488 milyong pisong confidential funds na diniklarang notice of disallowance ng Commission on Audit kung nais mo ngang maging susunod na Pangulo ng bansa sa 2028. Iyon ang pahayag ni Arnold Clavio. Okay. Mr. Arnold Clavio, ang daming mga opisina na mayroong notice of disallowances. Mas malaki pa nga eh. Sa Department of Agriculture, aabot ng billions. I think 8 billion. Ang laki ng notice of disallowances sa Department of Agriculture. Nagsalita ba kayo tungkol dito na ipasauli? Panahon ni dating Pangulong Aquino, yung Office of the President, ganon din. Halos kalahating bilyon ang notice of disallowances ng COA sa Office of the President panahon ni Noynoy Aquino. Ito, panahon ni PBBM, meron din. Malaki-laki rin. Kalimutan ko na yung exact amount. Halos kalahating bilyon din. Notice of disallowance. Halos lahat. DPWH, mga ahensya, mayroong notice of disallowances. Ang notice of disallowance is not a finding of guilt. Hindi yan sinasabi palagi ni Attorney Rowen Aguanson, dating COMELEC Commissioner, na wala kayong magagawa dyan sa notice of disallowance yan dahil normal yan. Kahit sabihin na natin na yung appeal ni BP Sara hindi pinagbigyan. Ang bagay na ito ay pwedeng iakyat sa Supreme Court. Kaya, to me, walang basihan na sa ngayon, ang BP Sara is isasaulin niya na yung pera. Hintayin natin yung iakyat ang bagay na ito sa Korte Suprema, hintayin na magdesisyon ang Korte Suprema. Plus, ito nga, makikita mo na political persecution ito dahil halos lahat ng opisina ng gobyerno ay may mga notice of disallowances from COA. Kailang tahimik sila. Puro si BP Sara lang ang nakikita. Grabe, ano? Kailang, diyan mo makikita yung tibay ng dibdib ng ating BP Sara. The more na ginigipit siya, lalo siyang nagsasyan. Kaya tignan nyo, yung mukha niya, maaliwalas compared sa Pangulo. Ang laking pinagbago ang mukha ng Pangulo nung bago mag-2022 na nag-upo siyang presidente. Maaliwalas pa ang mukha ng Pangulo. Ngayon, wala na, kulubot na ang mukha. Sa dami ng problema ng bayan na hindi siya marunong magdala ng stress eh. Ang BP natin, wala lang. Ano lang siya. Kaya, konting tiis na lang. Mga kapwa ko, DDS, kapit bisig tayo, suportahan natin BP Inday Sara. Pinakamalaking sagabal sa kanya itong impeachment case. April 22, hearing na naman. Nandyan, paparada nila si Ombudsman Boying Rimulya. Ipaparada nila si
ex-Senator Trillanes. Bring it on. Sino pa? Dagdagan nyo pa. Galingan ninyo dahil may pahayag si VP Sara. Pag ako nakaupong presidente sa 2028, lintik lang, walang ganti. Hahabulin ko kayo, sabi niya. Oh. Trillanes. Saan magtatago si Trillanes? Sabi niya, pag matalo daw si Risa Ontiveros na kanyang manok, aalis daw siya sa Pilipinas at manirahan sa Amerika. Oh, ihanda ang inyong mga visa. Oh, siguro may visa siya sa US. Kailan ako? Agree ako sa sinasabi ni Congressman Edgar Erese na once na nakaupo si VP Sara, dalawa lang ang papupuntahan nitong si Marcos and his allies. Either mapunta sa prisuhan or mag-exile. Oh, yan na, yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes. Mag-exile. Manirahan na lang daw sa Amerika. So, saldi ko, pa-announce pa ang presidente na nahuli na. Hanggang ngayon, wala pang update. Mismo na ang Department of Foreign Affairs nagsalita, wala pa kaming impormasyon up to now tungkol sa pagka-aresto ni Saldico. Sila dapat sana ang ahensya na nakakaalam nito kasi nasa ibang bansa, Czech Republic si ano. So may embahada tayo doon. So sila sana dapat makaalam. Kailan? Wala silang impormasyon. Oh, saan nakuhang ng Pangulo ang kanyang impormasyon na nahuli? Pataka-taka, mag-post ka agad na wala may klarong sources niya na ano. But anyway, ganyan talaga ang Pangulo natin. Atat na makorner nila si Saldico, but I doubt hindi nila kayang pabalikin dito si Saldico sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero, so mag-aatop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahintang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan na ra kong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay nataga na ra kong sin nga nailis na gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan. Dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad Paano nang ba tuig? Lalimon yan. Lalima. Lima na ka tuig.
Oo, so salamat kayo. So, nailis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O Mm. na ulan na gyud. Sige, salamat.